Ngayong araw ang pinaka-fresh na takbo ng balita sa gera sa Middle East ay umiikot sa dalawang malaking bagay. Una, lumalala ang panganib sa dagat at kalakalan dahil sa tensyon sa Gulf at sa Strait of Hormuz. At pangalawa, mas tumitindi ang posisyon ng US leadership kaya mas lumiliit ang chance ng mabilis na de-escalation. Sa pinakahuling international updates, may panibagong panawagan ang US President para sa unconditional surrender ng Iran na itinuturing ng maraming analysts na mas agresibong demand at pwedeng magpahirap sa pagbuo ng mabilis na kasunduan para tumigil ang putukan. Habang umiinit ang political messaging, mas ramdam sa totoong mundo ang epekto sa shipping. Ang pinakabagong development ngayong araw ay naglabas ang US ng planong magbigay ng reinsurance hanggang about $20 billion para sa maritime losses sa Gulf sa ilalim ng US Development Finance Corporation para subukang ibalik ang kumpiyansa ng oil at gas shippers na nagatubiling maglayag dahil sa war risk. Ang idea dito, kung takot ang private insurers at ship owners dahil sobrang mahal ng war risk coverage, papasok ang reinsurance support para mabawasan ang insurance shock at maitulak na gumalaw ulit ang mga tanker at cargo. Pero kahit may reinsurance plan, hindi pa rin simpleng okay na ulit ang sitwasyon. Sa mga ulat, lumalabas na tumalon ng sobra ang war risk premiums at may damage na rin sa ilang vessels, kaya maraming kumpanya ang nag-a-adjust o nagre-route habang ang iba ay tuluyang humihinto muna. Ang ganitong risk premium ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng langis. Hindi lang dahil sa supply, kundi dahil mas mahal at mas delikado ang pagdadala ng oil sa market. Sa container shipping naman, may bagong balita na isa sa pinakamalalaking shipping companies sa mundo ay nagsuspend ng dalawang services routes dahil sa Middle East crisis. Kapag nagsuspend ang ganitong klase ng ruta, ang kasunod nito ay port congestion, mas mahal na freight, mas matagal na delivery time, at mas malawak na epekto sa supply chain ng Asia at Europe. Kahit hindi ka importer, tumatama ito sa presyo ng goods sa dulo dahil sumisipa ang logistics cost. Ano ang epekto nito sa Pilipinas? Dahil imported ang malaking bahagi ng fuel natin at nakaangkla ang local pump prices sa galaw ng international oil at refined product prices, anumang biglang taas sa global crude at shipping risk ay mabilis na nagiging pressure sa local adjustments. Sa pinakabagong local updates nitong week na ito, tuloy ang koordinasyon para sa staggered fuel price hikes. Ibig sabihin, hindi isang bagsakan ang itataas, kundi hahatiin para hindi sobrang sakit sa bulsa. Sinabi rin na by weekend, mas malalaman ang eksaktong laki ng adjustment na epektibo sa susunod na price cycle base sa trading at movements sa global market. Sa kabilang dako, nagkaroon ng operational test launch ang US ng Unarmed Minuteman ECE Intercontinental Ballistic Missile, designated GT-255, mula Vandenberg Space Force Base. Sa official releases at defense reporting, nilinaw na ang test ay scheduled years in advance at hindi raw ito tugon sa current world events at bahagi ito ng long-running program para i-validate ang reliability at readiness ng nuclear deterrent.